Good morning guys. Ride out na ako. Saktong 5 AM. At ang ride natin today ay Taal Loop kasama ang Ahon Pips. At magkita-kita tayo sa Tagaytay sa may Praying Hands. Kaya tara, habang kumakahol pa yung isang malit dito. We're here sa meet-up place which is sa Praying Hands, Tagaytay. Kasama natin sa ride na to si Brian, si Bon, at si Venice. Hindi ko alam kung sino nang nandito dahil kararating-rating ko lang din. Time check, it's 7:12 at nakakuha na tayo ng 26 kilometers plus. Kaya tignan natin kung sino nandito. Let's settle in muna dito. Pahinga tayo ng konti habang wala pa sila. Bali, hiwa-hiwalay din naman yung paggagalingan nila. Dumaan tayo sa may Amadeo, paakyat dito like the usual. At ayan, dito na tayo sa Praying Hands sa tapat ng Sky Ranch. At malamig dito. At di naman ganun kalakas yung headwind, pero ramdam na ramdam ko yung lamig kahit yung talampakan ko nilalamig packet dito eh. Kagandahan yan, maganda yung panahon, di katulad nitong mga nakaraan na akyat natin dito na umuulan-ulan halfway through packet dito. So while we're waiting, let's talk about the route. So magiging ruta natin ay from here, bababa tayo na Palemery, Batangas. At from Fantasy World, bababa tayo going to Taal Basilica. So matagal-tagal na rin yung Taal Basilica na yon. As far as I know, from Taal Basilica, dadaan tayo going to Alitagtag, and then Cuenca, tapos Calamba, and then yun na, tuloy-tuloy na yun. Hindi ko sure kung mas maaga-aga tayo makakauwi this time. Mas maigi na daanan na lang din natin yung Binyan, just like yung dinaanan natin pa uwi nung nag-Laguna Loop tayo with Ahon Pips as well. Ayun, so while we're waiting, pahinga muna tayo dito at mag-chill muna ako. Ayos, nandito na sila. Ayun, si Venice, si Brian, at si Bon. At exactly 8:56, 4 minutes before 9. Nauna na sila. Medyo umaambon na nga eh. Pero sana wag tumuloy na ulan. And for now, ang magiging priority natin is makahanap muna tayo ng kakainan. Katulad ko, nagugutom na rin sila. Malakas yung ambon guys. Ito na lang tayo sa McDo. At tapos na tayong mag-almusal. It's currently 9:53 AM. Tayong nasa unahan. Una natin mga matadaanan ay intersection, which is merong liko papuntang Mendez, Cavite, Alfonso. Sunod doon, Twin Lakes. Aahunin natin from there. And then paglusong, direkta tayo sa arko ng Nasugbu. Pero hindi tayo papasok na Nasugbu. Dahil doon sa arko ng Nasugbu, kakaliwa tayo para marating natin ang Fantasy World. Isang buong diretso na lang yan. Pasok ng Lemery, Batangas. Ayan, medyo nag-build na yung traffic dito. Almost 6% din yung gradient packet. At ngayon, palusong na tayo. And makikita na natin yung arko ng Nasugbu. Tayo ay kakaliwa. Yan, sundan natin itong sasakyan na ito na naka-signal light. Alright. Papasok dito, ito lang yung parting Ahon hanggang doon sa may siko na yun. Pero after that, puro lusong na. Kaya katsagain na rin. Ayan, pagkakit sa may siko, bubungad na agad yung tulay. Tapos dire-diretso ng lusong. Ito naman sa tulay, meron na tayong magandang view ng Mount Batulao sa likod. Pakita ko sa inyo yung view ng Mount Batulao. Pero ayan, yan ang view. Tapos dito Taal, ayan, di ba? Tapos diretso lang tayo ng konti, lulusong na tayo ng Lemery, Batangas. Sunod nun, Fantasy World na. Eto na, palusong na tayo. Merong mga parte na lumiliit yung kalsada. Tapos syempre meron din tayong mga kasabay na mga private na kotse at saka mga truck. Ayan, tulad yan. Kaya kailangan ng doble ingat. Walang kita siya dito, pero ayan, kitang kita naman dito yung kagandahan ng Taal talaga. At wala dito, start na ng lusong. Let's go!
Dito na tayo sa Fantasy World at 11:19. Lipat lang tayo ng pwesto, saglit. Ayan. Dito na lahat ng bikes. Bukod sa view ng Fantasy World, nakikita din natin dito yung Taal at also yung Mount Bacolod at iba pang bundok na nearby sa area. Not sure kung mag-open pa yung Fantasy World as far as I know, and I'm not sure din kung naging operational siya before. So after natin dito, lulusong naman tayo pababa to Taal Basilica. Paalis na tayo dito sa Fantasy World. At ayan, sa maglit lang kami kasi mainit na rin. And currently it's 11:24 AM. Mga ilang minutes kaya ito pababa? 30 to 45 minutes pa. 30 to 45 minutes downhill. Subukan ko na itong maakyat nung kami ay pumunta ng Taal Basilica. Kasama ko naman yung kapatid ko. And mahirap din siya. Pero rewarding naman pagkaakyat kasi ibig sabihin na kaya mo, di ba? Ayan, so paunahin natin sila, dito tayo sa likod. Let's go! And we're finally here, going to Lemery Town proper. At napakahaba nung pababa na yun. Medyo na-traffic tayo, pero okay lang yun. Eto, diretso na tayo sa Taal Basilica. Medyo mainit-init na. Currently, time natin ay saktong 12 PM. Di naman to ganun kalayo, and puro patag na to, dire-diretso hanggang Taal Basilica. Siguro, ang aahunin na lang natin is yung nandun na tayo sa looban, papasok sa Taal Basilica. Yun na lang. Ayan, nasa unahan sila. Medyo nahuli tayo kasi nung dinaanan natin sa kaunahan, medyo pangat yung daan dito sa bantang gilid. Puro bako-bako. Hirap akong i-injure yung mga ganun. Saka dinadahan-dahan ko dahil di naman tayo naka-suspension fork. Mga kasama natin naka-suspension fork kaya madali sa kanilang i-injure yung ganun. Tayo naka-rigid fork tayo. Yun yung downside ng naka-rigid fork. Ngayon, pwede tayong makahabol ng bahagya dahil medyo mas umuha yung kondisyon ng kalsada sa parte na to. Pero mukhang masyado na sila malayo ah. Ayun, nandun sila. Kita ko na. Centro Mall. At diretso doon, Lemery Town proper na tayo. Let's go! Lemery Town proper na tayo, guys. Mas malit na yung kalsada dito, tsaka mas marami na sasakyan. Pero mas malapit na tayo sa Taal Basilica. Oh, maluwag-luwag na. Medyo traffic. Tayo nahuhuli. Nasa unahan na sila. Napansin ko. Maraming liko. Parang kada dampadya merong mga likuan or parang intersection. Merong magkabila ang lusutan. Kaya, ayun. Medyo tumatagal ng padya. Okay, dito na tayo sa tulay. Ito ay ang Pansipit Bridge. Saan tayo, guys? Pumunta na kayo. Saan tayo? Alam na yung daan, di ba ka? Alam ko dito eh. Ayan. Ayan, no entry. Alam ko sasabihin mo dito eh. We are on our way to Taal Basilica na. You know, sa dito. Heritage na heritage town talaga yung dating, oh. Mga sinaunang bahay. Makaluma yung mga bahay. Pero currently, umaahon tayo ng 8.9% gradient. Woo! Woo! Grabe. Pero ang napansin dito, guys, nakikita nyo yan, yung alulod merong kadena. Dati nagtatrabaho ako sa real estate, pero hindi kami mga binibentang ganyan.
Kaya meron ganon para kapag umulan, yung tubig doon gagapang para hindi siya watak-watak pag bumabagsak. Siguro ang cons lang doon, normally yung kadena hanggang sa kanal yun eh. Baka mamaya akita ng daga, yun ang problema doon. Siguro po pwede kung lalagyan ng screen or something like that. Ayan. Kitang-kita na nandito tayo sa tapat mismo ng Taal Basilica. Finally, dito na tayo sa second stopover or one of the highlights ng ating Taal Loop. Ayan, so we're finally here at exactly 12:30. Medyo nakapagpahinga na, nakatake na rin na ilang selfie dito. Ayan. Actually, ito talaga yung spot na gusto kong balikan dito. Kasi nung pumunta kami ni David, hanggang doon na kami sa loob, sa taas. Itong parte na to, dito pala sa baba. Not knowing na baka kailangan mo lang bumaba para makita tong spot na to. Nandun sila Bon. Akit tayo dun, hindi na tayo makakagdanan. Napakalaking simbahan ng Taal Basilica. Kahit na pangalawang beses ko na itong narating at mapasok ang loob ay namamangha pa rin ako sa ganda ng structure nito na makikita sa labas at loob ng simbahan. Meron itong 3 altar sa loob at mahabang linya ng mga upuan at Sistine Chapel na ceiling painting na makikita sa pagtingala mo. Pagkatapos ng paglibot ay lumarga na kami para kumain ng lunch. Di na kami lumayo at nakahanap kami kaagad ng makakainan na nasa tapat lang ng Taal Basilica. Dito na rin kami nag-replenish ng mga inumin bago kami lumarga at ituloy ang Taal Loop na to. And just like that, tapos na tayong mag-lunch. Medyo hinabahan na rin namin yung pahinga kasi wala na kaming planong pag-stopoveran after here sa Taal Basilica. It's 2:39, so medyo gagabihin na tayo dahil hapon na nandito pa rin tayo. Ang magiging ruta natin going to Cuenca and then Turbina, pababa ng Calamba. It's either dumaan ako ng Binyan going to Carmona o ikutin ko mula Muntinlupa going to Imus and then Dasma and then Trece. So let's see, we will see later. Pero ngayon focus muna tayo sa ride. Traffic ng mga oras na to palabas ng highway hanggang marating namin ang isang lumang arko na ang nakalagay ay Taal 1572, the Barong and Balisong capital of the Philippines. Paglagpas ng arko, nakita namin ang rason ng traffic. Meron palang karo ng patay sa unahan kaya mabagal ang daloy ng traffic. Paglagpas sa prosesyon ng patay ay hangin at init ng araw naman ang kalaban namin kaya tamang pacing lang talagang takbo dahil banayad na paahon ang dinadaanan namin. Dito ay may makikita pa ring mangilan-ngilan na mga lumang arkitektura ng mga bahay at masusulyapan din mula dito ang Mount Makulot na madadaanan natin pagdating ng Cuenca, Batangas. At ayan, pagkakita namin dun sa signage na diretso papuntang Batangas City and kaliwa papuntang Lipa, unang liguan, yun, dumiko na kami. Mahabang patag ulit to, pero masigip yung daan. Yung sa gilid kasi magkabila rough road. Ang problema talaga is yung hangin. Tumatakbo lang kami ng maintaining 15 to 18 kilometers per hour. Lakas kasi ng hangin. Kaya naman, nakakatulong din kahit paano yung hangin kasi mainit. Tirik na tirik yung araw pero at the same time hindi namin ganong naramdaman dahil sa hangin. Ngayon, we're up to Lipa City and it's currently 3:11, parang banda lang. Biglang nawalan ng ulap. Kanina may mga shade pa kaya nawawala-wala yung araw. Ngayong alas 3, wala na. Direktang araw na yung tumatama sa amin. Isang diretso lang ulit yun mula dun sa gasolinahan na pinagpahingahan natin. Tapos dito kakaliwa tayo. Dito sa gasolinahan tayo liligo.
Parang tingin ko nandito na tayo sa Alitagtag. Pero wala pa ako nakikita kasing mga signage kung nasaan tayo. Kapag hindi ko kabisado yung ruta, doon ako nagbibase sa mga signage na merong address kung nasaan na tayo. Kaya nga, Alitagtag, Batangas. So, dito na tayo sa Alitagtag, Batangas. Ngayon, nandito na tayo sa Cuenca, Batangas. Saktong 4 o'clock PM at nakaka 83 kilometers na tayo. Malakas pa rin ang hangin at yun ang nakakalaspag sa akin. Hindi naman natin pinipilit na bumilis. Nakakapagod lang din yung init ng araw. Pero somehow mas lumamig-lamig na ngayon compared kanina. Dito na tayo sa bandang bayan ng Cuenca, Batangas. Pagdating sa unang 7-Eleven ay nagregroup at pahinga muna kami. Nag-rehydrate at refill na rin ng mga inumin dahil sunod nito ay aahunin namin ang ahon sa Cuenca. Palatandaan na simula na ang mga ahon ay ang tulay na ito. Banayad naman ang mga ahon at malaking tulong din na lumamig na ang temperatura dito. Maraming siko din ang nadaanan namin pero para sa akin, ang ahon dito sa Cuenca ay parang sa Mabitak pero mas mahaba ng konti at banayad dito sa Cuenca. And finally, nandito na tayo sa Patag at I think lusong na sa may dulo. Dito, meron tayong view ng Mount Makulot. Ang Mount Makulot ay kilalang beginner-friendly na bundok located dito sa Cuenca, Batangas na may 4/9 trail difficulty. Sabi nila tinawag daw itong Mount Makulot dahil sa mga aitas na kilala naman na may kulot na uri ng buhok na minsan ay nanirahan sa bundok. Kilala ang Mount Makulot sa summit nito na tinatawag na Rockies. Ito ay may malawak na view ng Taal Lake na minsan ko na rin napuntahan at naakyat. Currently, sarado ang Mount Makulot mula nung sinarado ito dahil sa COVID-19. For more info, check nyo na lang ang Facebook page ng Tourism of Cuenca. At di ko pala tatuwa sa ahon. Meron pa rin tayong ahon din dito. Ituloy-tuloy na lang muna natin to guys. Nakakot yung truck, parang lalong bumibilis kapag lumalapit sa akin. Meron pa mga road widening or road repair na nangyayari dito. Hirap bumelo, lalo na paahon. Finally, nasa Lipa na tayo guys at 5:21 PM. So mag-aalas 6 na, nandito pa lang tayo sa Lipa. Pero okay lang, maliwanag pa naman. Besides that, hindi naman na tayo aahon dahil tapos na yung mga ahon sa ruta na to, sabi ni Brian. Siya kasi yung mas nakakaalam dito, also si Ibon, kaya siya yung nasa namin. It's a matter of endurance na naman tayo. Kailangan natin na naman magdesisyon kung saan tayo dadaan pa uwi. The longer way or the easier pero aahon. Ngayon, focus muna tayo dito sa ating pauwi. Let's go! Partol. Kaliwa tayo guys. You've been wrong before. Pull it up. Diretso tayong Malbar, Tanawan. Gusto mo ba? Mama. Malbar, Batangas at 6 PM. Ayan, pahinga muna tayo dito. Refuel. Ilaw. Napalatan si Bon after less than 1 kilometer mula sa pinagpahingahan namin. Dahil lahat kami ay may extrang interior at tools ay nakalarga kami kaagad in less than 15 minutes. Ganyan kahalaga ang extrang interior at may dalang tools sa long ride. Mula sa Lipa ay sunod naming nadaanan ng Malbar hanggang Tanawan na may moderate traffic ng oras na yan. Lumuwag naman ang kalsada paglagpas ng Tanawan hanggang makarating kami ng Santo Tomas, Batangas. Kaliwa tayo pa Santo Tomas. Ayun, SM City Santo Tomas. Okay. Baka mag-isisig. Turbina, Kalamba. Let's go. Hello, old friend. Konti pa guys, konti pa. Finally, SM Kalamba. Woo! Taktong 8 PM, nandito na tayo sa SM Kalamba. Medyo natagalan din kasi nagpahinga rin kami dun sa 7-Eleven earlier before kami nakarating dito. Ayan, dire-diretso na natin to.
Mula SM Calamba ay wala ng stopover dahil sinulit na namin ang pahinga, quick snack at refill ng tubig bago kami makarating ng Calamba. Kaya dire-diretso na naming dinaanan ng Cabuyao, Santa Rosa at finally Binyan, kung saan tinanggap ko na lang ang tadhana ko na ahunin na naman ang Carmona pa GMA pauwi sa amin. Time check guys, 9:15. Dito na ako dadaan sa may Binyan. Bye. Ayan. Nice ride. Ingat, ride safe. At ayan, no, pag-decide na tayo, dito tayo ulit dadaan sa Binyan. Medyo nag-aalangan lang talaga ako kanina kasi pahon. Pero when it comes to distance kasi, ito yung pinaka the best option. From here sa Binyan, papasok tayo ng Carmona, GMA, and then rekta na ng Dasma. And mula dito hanggang bahay is 25 kilometers na lang. Pero kung sasabay pa tayo sa kanila sa Muntinlupa, 47 kilometers din siya. And ang maganda lang is lagi naman tayong handa, tsaka marami naman akong ilaw. Dito na lang tayo dadaan. Hindi naman ako ganun kalaspag. Yan nga lang, syempre, safety ang lagi natin dapat iniisip. Tamang pacing lang ulit yung gagawin natin tulad nung nag-Laguna Loop tayo na sila din ang kasama natin, ang Ahon Tips. More likely by 10 PM nandun na tayo sa Dasma. Yun na lang ang gagawin natin. We are entering Carmona. Ayan. From here naman, maliwanag pa and at the same time, patag pa siya. Magkakaroon ng mga ahon yan paglagpas ng Walter Mart Carmona. Nandito na tayo sa kanto ng SLEX, pero dediretso tayo. Dito tayo ngayon sa isa sa mga madidilim na parte dito. Tapos, approaching tayo sa intersection. Maganda lang, merong bike lane. Kahit paano, merong kang sense of safety. Nalagpasan na natin yung Walter Mart Carmona. Nandun. Unahan. Hindi ko napansin. So, medyo madilim din dito sa parte na to. Ayun, meron naman mga ilaw actually, kung makikita nyo. Kaso natatakpan sila ng mga puno. Ang lamig, grabe. Nakabutan tayo ng stoplight. Ito pa Southwoods. Ito papuntang Davilan. At diretso tayo. Paglagpas natin dito, rekta na to, ahon na to, GMA. Ayan, simula na ng ahon, 5% gradient. Takbong pogi lang tayo. Pakit na tayo ng GMA. Bali, tapos na natin yung unang wave ng mga ahon. Ito na yung last na ahon, medyo mahaba-haba pero karayad lang. Kapoy! Finally, nandito na tayo sa GMA. Ngayon, medyo rolling na dito. So kahit nagkaroon man ng ahon, kakayanan na dahil lulusong muna tayo at merong buwelo bago natin ahunin kung ano mang ahon yung darating. Yan na yung footbridge na sinyalis na sa GMA na tayo. We're finally sa Dasma Paliparan. Tayo sa Unitap na tapat ng 7-Eleven, which is one of the spots and meet up ng mga siklista. Here we go. Lusong na to. Grabe. Lapit na tayo. Ito na yung isa sa mga madidilim na parte. Pero no choice tayo. Sobrang ingli lang naman ito. SM Dasma finally. Yung SM Dasma nagpapahinga na, sarado na. Ay, nandito ba lang tayo sa kalsada? 10:21 PM na at tansya ko 11 nasa bahay na tayo. Dito na tayo sa pa-intersection, tapos diretso tayo. Ayan. Medyo madilim, hindi kita. Nabuta pa tayo ng stoplight. So ganito na lang gawin natin para makonserve ko rin yung battery ko hanggang makauwi. Papakita ko sa inyo kung gaano karaming ahon bago tayo makauwi. Bilangin na lang natin. Yan, ito na yung lusong. Paparating na tayo dun sa unang ahon mula sa Dasma Palapala. Woohoo! Ito na yung una. Yan, kitang kita. Ito na yung ahon 2. Uy, swerte, maliwanag na. Dati walang kailaw-ilaw dyan eh. Ayan, ahon 2.
Yan yung mga ganyan, parang bump lang. Huwag na natin isama sa bilang. Yung talagang ahon lang talaga na sabihin natin mag-gradient na 4 to 5%. Yan lang ang ating isasama sa bilang. Ito, incoming. Medyo mahaba-haba to. Pangatlong ahon. Medyo mahaba-haba to. Now, we're leaving Sampaloc, Dasma. Papasok na tayo ng Gentry. Ito na yung pang-apat na ahon. Woo! Tatayuan ko na to. Ayo. Ayan, kakalagpas lang natin ang Pure Foods Gentry. We are approaching Lyceum of the Philippines. Papasok ng Gentry Manggahan. Ito na yung pang-5. Ayan, pang-5 ahon. Ayan na yung Lyceum, oh. Ito na pang-6. At nasa Gentry pa rin tayo. Pero we are approaching 13 Martires na. Sobrang lapit na natin sa bahay. At 10:41 PM na. Ayan, we're finally here sa 13 Martires. Ito na yung pang-7 ahon. At sa di kalayuan, ito na yung pang-8, which is yung last. At ito yung pinaka para sa akin is steepest sa lahat na nadaanan natin from Palapala. Pero ito na yung last. So parang ito yung final boss. Woo! And we're finally here at 10:53 AM. Ito na tayo sa pinakakanto namin. Ayan, nakabili na ako ng pares din. Grabe. Inabot tayo ng anong oras pero solid na solid din naman. Ayun. So kung umabot ka sa parteng to, thank you. See you all on the next ride. At ride safe. Ingat guys. Bye-bye. Nag-aabang sa atin si best friend. Nilalabas niya pa yung ilong-ilong niya eh. Good night.